Hello again, ganda ka-chika life. Kumusta po kayo mga ka-chika? Heto na naman po tayo para sa ating panibagong showbiz update. Bago po tayo magsimula, gusto ko lamang po magpasalamat sa patuloy niyo pong pagsuporta sa channel na to. Maraming salamat po. Sa pamamaalam nga po ni Miss Atasha sa Itbulaga, lalo pa pong umiintindi ang intriga sa kanya. Ngunit patuloy na ang pasasalamat sa Diyos ni Mr. Aga Mulak dahil sa magandang karir ng kanyang kambal na anak na si Miss Atasha at Mr. Andres. Parehong rumaratsada nga po ang karir ng kambal nila ni Miss Charlene Gonzalez, pero syempre hindi lahat ay maligaya. May mga nag-iintriga syempre matapos nga po mawala ni Miss Atasha sa Itbulaga dahil ginagawa nito sa kasalukuyan ang local adoption ng Bad Genius. At ito po, kinukunik po ng ibang netizen ang post ni Mr. Aga rito. We continue to praise God in all we do. We've always keep it simple and continue to do so. We love you all. Peace be with you all. Let's continue spread kindness. Kalahap na isang college video ng kaninang pamilya fan. Pero ang saya naman ng mga komento ng mga followers ni Mr. Aga at pinupuri sila ni Miss Charlene dahil sa maayos na pagpapalaki nila sa kambal na parehong sa abroad nag-aral ng kolehiyo pero hindi na bago ang pagka-Pinoy at ng ibang lahi. Sa ngayon po ay nagsimula na nga po mag-shoot si Miss Atasha Mula. Samantala sa napapabalitang hiwalayan po ni Miss Julia Barreto at Mr. Gerald Anderson ay fake news. Kung sinuyod nga po mabuti ang nagpakalat ng issue ang Instagram account ni Miss Julia, makakita nitong hindi burado ang mga litrato nila ni Mr. Gerald na magkasama. At hanggang ngayon sinusubaybay rin pa rin ng dalawa sa social media accounts ang isa't isa. Nang hingin nga po ng isang nagmamalasakit kay Miss Julia ng paliwanag ang namamahala na entertainment site sa source na intrigang nilabas nito, kalaki pa mga screenshot ng mga larawan ni na Miss Julia at Mr. Gerald. Ang sagot na nito ay ginamit ni ng batayan ang balita inilabas ng isang tabloid. Naiwasan sana ang issue kung imbis na pinaniwalaan agad ang balitang inilabas ng isang tabloid. Yun na nga po ay kumalat to yung salasalat po na social media. Nakipag-ugnayan muna ang naglabas ng tabloid na namamahala sa karir ni Miss Julia. E di sana nalaman nila ang buong kwento at nakaiwas at mabiktima ng fake news. On a lighter note, may panawada sa producer na Itbulaga na gawin na ang regular co-host si Miss Julia sa longest-running noontime variety programs ng bansa na ngayon ay napapanood niya po sa TV5. Nagumpisa ang pag-guest na co-host niya po ni Miss Julia sa Itbulaga na magtanghal siya sa Cavite State University sa Indang Cavite noong May 2, 2025. Nagustuhan nga po ng mga manonood ang partisipasyon niya rito. Ni sumunod na linggo muli napanood niya po si Miss Julia sa Itbulaga hanggang regular na siyang napapanood tuwing Friday at Saturday. Sa tunay na buhay naman, introvert at mahiyain si Miss Julia at nahalata ito ng mga unang araw niya sa Itbulaga. Pero habang tumatagal, nagiging komportable na siya at nakikipagsabayan na nakipagbiruan sa mga co-host ng programa. Ang impromptong pagkanta niya sa isang hit song ni Adele sa The Clones, ang popular segment na Itbulaga, ang isang pruwebang dahan-dahan na nasasanay nga po ito si Miss Julia bilang co-host. Napansin ito na maraming loyal viewers ng noontime show kaya may panawagan sila sa management na gawin na nga po mag-stay ang 28 years old actress. Pero mangyayari lamang ang kahilingan ng mga sumusuporta kay Miss Julia kung hindi magkakaroon ng conflict sa oras ng Itbulaga at iba pang showbiz commitment ng actress. Ngayon tuwing Friday at Saturday lamang makakita sa noontime show ang actress. Samantala, dumako naman po tayo sa iba nating showbiz update. Miss Luby po, totoo nga bong buntis na? Sa ulat nga po ng Tip PH, ito ay sinabi po nilang buntis na araw po itong si Miss Luby po. Ngunit, alam nyo pa mas nakakagulat ang sinasabi po nila at hindi pa po ito kumpirmado. Sinasabi lang po nila na ito pong si Miss Luby po is 7 months na po siyang buntis. Ibig sabihin po nito ay buntis na nga po si Miss Luby po nang rumampa siya sa Body of Work, The Ben Show noong March 21, 2025. Huli nga pong na-interview ng Pep PH si Miss Luby po nisang pelikulang produce ng kanyang Sis Luby Production ang Sacrifice noong huling linggo ng April 2025. Dito nga po ay napag-usapan nila ang posibilidad na pagpubuntis nga po ni Miss Luby po. Handa naman daw siya maging nanay sa kanibiyayaan na sila ng Panginoon. Yung pala kung totoo nga po impormasyon na sagap nga po ng Pep, nagdadalantao na nga po itong sa panahong iyon si Miss Luby po. Ayon pa nga po raw dito, isang linggo na rin po nag-shooting itong si Miss Luby po ng pelikulang The Sacrifice na kinunan po sa Quezon Province. Sabi naman na pagtanuan daw po ng Pep, involved sa film production nito, natapos raw nila ang shooting, naghahanda na raw sila mag-shoot para sa promo nito. Ngayon nga raw po ay nakatutok daw po kasi ang aktres sa first film production ng kanyang Sis Luby Production, kaya hindi pa nila sila nakakapagbigay update sa tunay nitong kalagayan.
Ayon nga po sa PH, hindi parang po kung kinukonfirm ng PH kung totoo nga po ang balita na itong si Miss Luby po is buntis. Hinihintay pa nga raw nila ang kumpirmasyon sa magandang balitang ito mula kay Miss Luby mo mismo. Meron din po nagkukwento na ito mas sobrang saya lang daw ni Miss Luby po sa shooting ng The Sacrifice sa Quezon. Namataan para po ang ibang staff na masaya siyang kumakanta at sumasayaw sa isang ilog doon. Hindi na iwasang nagkakaproblema sa production ng pelikulang ginagawa nito sa Quezon. Pero ang saya lang daw ng actress, baka nga dala rin ito na excitement sa pagiging isa na siyang ina. Mabuti kasama asawa niya si Manty Vilcom na siyang umaalala sa kanya. Nag-post nga po si Miss Luby po sa kanya FB page ngayong May 27, 2025. Kaugnay sa doco-drama na Lakambini. Aniya, 10 years ago, I had the incredible honor of being part of a film called Lakambini, a project that remains close to my heart. It's an educational piece that introduced the life and legacy of Georgina de Jesus, not as just wife of Andres Bonifacio but as a revolutionary in her own right. She's the Lakambini of the Katipunan, a first keeper of its secrets and a woman who fought for our freedom and unwavering courage. This 2025 on her 150th birthday, it feels especially meaningful to revisit her story. Lakambini was our small way of honoring her spirit, and I hope more people take the time to learn about her strength, intelligence, and deep love for our country. Her story deserves to be remembered not just in storybooks but in our heart. Happy 150 or young! Noong May 9 pa nga po, 150th birthday anniversary ni Georgina de Jesus. Sa pagkakaalam nga po natin, original at story drama ang Lakambini. Hindi natapos ang shooting nila rito ni Rocco Nasino, kaya ginawan na ng paraan para maging doco-drama. Hopefully ay maayos ang pagkakatagnitagni ng mga eksena rito. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel. And please don't forget to hit the bell button for a latest update.